Pag-unlad para sa lahat. Ako si Jessa, isang karaniwang bata na may pangarap sa buhay. Ang aking ama ay isang mangingisda, samantalang ang aking ina ay tindera sa palengke. Totoong mahirap lamang ang aming pamilya, ngunit sinisikap ng aking mga magulang na ako ay mapag-aral. Marami na akong nababasang kwento ng mga taong maralita na naging matagumpay sa buhay. Ngunit ang kwento ng sikat at napakahusay na aktor na ito ang tumawag sa aking pansin. Hindi lamang siya artista, modelo rin siya at magaling na mang-aawit. Sabi nga nila'y tinitilian siya ng mga teenager tuwing napapanood ng personal o nakakadaupang palad. Nakikipanood ako noon sa telebisyon ng aming kapitbahay isang araw ng linggo. Ini-interview ng host ng programa ang aktor. Ang tinutukoy kong aktor ay naging tendero pala noong bata pa siya. Grabe ang puyat at pagod ko kasi 2:00 pa lamang ng madaling araw ay gumigising na kami. Naghahanda na kami ng mga panindang isda. Tapos 5:00, nagsisimula na kaming magbenta. Kaya lang pag-uwi, minsan ayaw kaming pasakayin sa loob ng jeep dahil sa aming amoy na malansa. Kapag amoy hasang ang kamay ko, tapos nakikita kami ng mga pasahero, itinatago ko na. Baka akala nila ay may masangsang at maalingasaw na basura akong dala. Kung minsan dahil sa sobrang pagod ko, halos di na ako makabangon kinabukasan. Minsan, nananaginip ako na kumakain ako ng higanting bisugo. Tapos, bigla akong binuhusan ng tubig para magising. Hanggang sa panaginip, talagang isda pa rin. Iyon lang ang mahirap noong bata pa ako. Pero masarap na araw-araw kumikita ako ng 25 piso hanggang 50 pesos. Masaya na ako sa ganoon. Hindi ako nangungupit. Pero bilang tao, natural para sa akin ang mahiya. Lalo na pati kapag nanonood ako ng TV. Di ba kasi magagara ang mga damit nila? Kaya iniisip ko noon ang TV para lang sa mayayaman. Kasi ako nga, walang sapatos. May sapatos ako pang basketball na kulay asul. Ang gamit sa school dapat itim. Bumili ako ng pentel pen para kulayan ng buong sapatos ko. Pero nagtatagal lang ng mga 2 linggo. Bibili na naman ako ng bagong pentel pen kapag kumupas ulit. Kasi ang pera at mga material na bagay ay kinakain ng panahon. Nauubos, nasisira, kaya para sa akin, tagumpay ka kapag nagampanan mo ang papel mo sa buhay. Halimbawa, sa mga artista, kung alam mo ang kabuluhan kung bakit ito ang napili mong trabaho, para sa akin tagumpay na iyon. Lalo na kapag naibahagi mo ang talento mo, hindi lang sa pamilya mo. Mapalad ako na nagkaroon ako ng pagkakataong makita sa telebisyon at makapagbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Sa mga pahayag na ito ng aktor, nabuhay ang aking pag-asa, ang makulay na tilo ng entablado, ang mga nagkikislapang ilaw sa harap ng kamera, ang nakatutulig na hiyawan ng mga tagahanga, ang mga maginhawang pamumuhay ay bahagi ng bunga ng kanyang pag-unlad. At marunong din siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Naging bahagi siya sa pagtulong sa pagtatayo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan kung saan siya ay nag-aral nung siya ay nasa elementarya. Tulad niya na nagtiis sa malansang amoy ng isda, ako man ay magsisikap na makaahon sa buhay sa tulong ng aking mga magulang. Kasihan nawa ako ng Diyos sa aking pangarap na ito.